Hi! Hello! Magandang araw po sa inyo lahat guys, no? And welcome to Fritz Channel. So, since ni-revive ko po kasi ang aking YouTube, no? So, bali ngayon naman, very interesting tong i-share ko sa inyo guys, no? So, marami rin kasi nagme-message sa akin ng mga personal friends natin na paano ba Fritz, paano mo ba nagawa na mag-lose ng weight at ibaba ang iyong timbang, no? As you can see guys, ito po ako dati. That was February 2024. This year lang guys, no? In the span of March, April, May, June, July, around 5 months, talagang significant po yung na-lose ko na weight guys, no? So ito, i-share ko na at ayoko rin kasing gawing sikreto to kasi bakit guys? Gusto ko rin na maging healthy ang bawat isa sa atin, no? So ikaw dyan na nanunood at gusto mo din talagang malose ng weight, maging healthy, tara, samahan mo na ako. Let's go! So yun, unang-una, nung February 2024, ano ba yung nangyari? Kasi di ba guys, usually, merong nangyari sa'yo, bakit ka nag-decide for your fitness journey. So, last year, way back po, mga 1 year ago or 2 years ago guys, nagpapayat na rin ako talaga. So, nag-lose na ako ng weight, then biglang nasarap na naman ng kumain. But last February 2024 was at my peak na talagang mabigat ako guys. Ito nga siya ulit, 106 kilos ako. And 106 106 kilos, as in mabigat talaga. And meron kami nung annual physical exam sa company. And yun, na-check lahat guys. And also, nagpa-check up na rin ako sa isang IM or internist. Guys, ayun, nakita na mataas ang aking uric acid, mataas ang aking blood pressure, mataas ang aking tawag dito, yung lahat na guys, lahat na nagtaasan na. Yung aking laboratory short ay hindi maganda. So, kasabay nung weight, nagtaasan talaga din guys lahat. Dahil nga, hindi ako nag-control sa pagkain ko guys. No? So, because of that, nagkaroon ako na realization na I must continue my fitness journey. At ang pinaka main point talaga guys, at 80% of it, kung ano yung kinakain mo is calorie deficit. Yes guys, talagang kailangan i-measure mo yung calorie count na kinakain mo para talaga makontrol mo rin yung pumapasok at lumalabas. Kasi dito guys, no, ang i-share ko sa inyo, meron akong app na ginagamit and it's free. So i-share ko sa inyo mamaya guys kung paano ko to ginagamit. So calorie count, literally guys, talaga nabibilangin mo at i-diary mo kung ano yung mga kinakain mo. So tara, ano-ano ba yung mga gamit ko? Alamin natin. Let's go! So yun, actually guys, dalawa lang ang gamit ko sa pagda-diet ko, no. So ito ko guys dati at ito na ako ngayon at ito yung picture ko currently. So yan na guys, so significant naman talaga na makikita mo yung changes sa So una talaga nawala sa akin guys is lumabas yung leeg ko, and then yung pisngi ko is nag-trim down, and then at the same time din yung sa braso ko din, isa yun daw kasi talaga siya naglo-lose ng fat is yung sa braso. So yun, ano bang gamit ko guys? Technically, it's my phone dahil nandito yung app ko. And of course guys, tatatawanan din talaga ako dito, but I have my own food weighing scale. Bakit? Mamaya ituturo ko sa inyo kung bakit kailangan nyo ng weighing scale na ganito kaliit. Dahil dito guys, i-weigh mo talaga lahat ng kinakain mo. So sige, unahin natin guys, no? Unahin natin yung My Fitness Pal app. So ito siya guys, no? So in-install ko siya. And tara, ituro ko sa inyo kung paano ko to ginagamit. So tara, let's go! So yun, ito guys, ang aking gallery. So, ito na guys. So, dito, papakita ko dito sa kabilang screen. So, i-click ko lang to guys, no? Ito yung dashboard ng My Fitness Pal app. So, pag ikaw ay bago pa lamang, gawan mo lamang siya ng iyong account. Usually, it's Google or Facebook pwede, or Apple ID. Ipapasok mo. At pag pumasok mo, susundin mo lang siya guys. So, kung makikita mo sa dashboard, susundin mo lang kung ano yung target mo. Ipapasok mo yung, dapat alam mo yung height mo, alam mo yung weight mo, and also ano yung objective mo. Nandoon din lahat. So, ilalagay mo lang yung objective mo. Gusto mo ba ng gradual?
na pag-lose ng weight? Ano ba yung target mo? Gusto mo ba mag-lean? Kasi guys, ang calorie count naman, nakadepende yan sa isang tao. Hindi naman po ibig sabihin na yung ginawa ko sa sarili ko ay magiging sobrang effective sa ibang tao. No. Each body is identical. So may kanya-kanya po tayong pangangatawan. So tara, puntahan natin itong dashboard guys, no. So dito guys, no, nandito po yung pinaka base goal ko, no. As you can see, the calories. At nag-start po ako guys to share with you is around 2,000 or 1,900 calories noong February. So ang ginawa ko po guys is every month nagga-gradual cut ako kasi nga calorie deficit, ibig sabihin yung kailangan na calorie ng katawan mo, kinakat mo dahil nga gusto mo na mag-lose ng weight or pumayat ka. So technically guys, dito pag kinlik mo to, makikita mo na rin dito yung dietary mo na in-intake for the day. So dito guys, at maganda rin dito sa MyFitnessPal app is also yung steps nandito. Yan po, kung kinakailangan guys na maglakad ka as much as possible kung hindi ka masyadong nakakapag-exercise. Kasi ako, tulad ko po guys, no, I'm just doing basketball at least 1 or twice a week lang. So wala talaga ako, hindi ako nag-gym. So marami nagtatanong sa akin, nag-gym ka ba? No. So ibig sabihin po talaga na effective ang calorie count. So nandito po yung weight, and at the same time, pinapasok ko po dito yung weight ko guys, no. Kung makikita nyo po dito, nagsimula ako nung nag-program ulit ako ng February 18, 2024 or rather February 5, 106. But now, as you can see guys, no, ang current weight ko na po talaga is 86.6 nung July 6. At ayan po ako guys, no. So technically, kitang-kita po talaga rin natin yung significant. At meron na po akong 3.2 kilo na change sa aking weight. At yan yung steps. And also guys, ang kinaganda dito sa MyFitnessPal is pwede mo rin ipasok yung mga exercises mo. Mamaya tuturo ko po, no. Andito rin yung, ito more on additional na rin to guys to discover pagka nag-go premium ka pag may bayad. So andito na rin yung others. But paano mo ba nilalag? So technically, punta ka dito guys, no, sa log food. Ito guys, ito yung sinasabi ko na diary na ng pagkain mo. Yes po, talagang everyday, bawat kain mo, kailangan mo talagang calorie count or ipapasok mo, ilalag mo. Kasi bakit? As you can see, ito yung goal mo dahil nga naka 1,650 na ako. So guys, nag-buffet kami ngayon. So as you can see, mataas na agad. Hindi ako nag-breakfast, lunch. Ito yung parang cheat day ko na, 1,587. Pero may 11 exercise ako. So meaning yung mga walk ko pumapasok doon. And for the day, 74 na lang yung remaining guys na intake ko. Pero mamaya, meron tayong catch dito, i-share ko. So breakfast, the usual po talaga is nagba-black coffee na lang ako na walang sugar. At madalas din po naman sa akin, nag-alternative ako equal or stevia. Yung ating one na ganun lang po ang ginagawa ko. And oatmeal also, I take oatmeal. So makikita mo kasi dito guys, no, pag nag-type ka dito ng sa breakfast, nandito na lahat, ita-type mo lang po yung mga food na kailangan mong kainin. And lalabas ako ilang calorie siya. So nagkakaroon ka dito ng accountability and control doon sa kinakain mo. So lunch, ayan po yung kinain ko, 1,432. Bakit? Kasi in-intake ko talaga lahat. And usually guys, no, pag nasa labas ako, nahiya kang may dala ka na timbangan, pwede mo naman i-approximate, i-estimate mo muna. Para at least lang, makita mo talaga or estimated din naman yung ibang calorie count mo. Pero mas maganda pa rin kung i-weigh mo talaga yung kinain mo. So kompleto to guys, no? Breakfast, lunch, dinner, and at the same time kung may snacks ka. And also exercises. So dito na pumapasok guys, no? So not necessarily naman, preach, may nagtanong sa akin, baka manghina ako kasi nag-calorie deficit ka, nagba-basketball tayo, active din naman tayo at least once or twice a week. Guys, nagbi-build up po ako ng calorie or nag-i-increase ako, nagra-rise pa rin ako at least once or twice. Kasi po ang isang cup of rice, pagka regular plain rice is 200 cup ang isang cup. And ang fried rice is 1 cup is 238 calories. Nandito rin po siya guys, no? So pwede mong i-add yung exercise mo dito. So pag nagba-basketball ako at usually ako nakatatlong laro ako, ang ini-estimate ko is 15 minutes per game ko po sa isang regular na basketball. Ipapasok ko lang tong 45 at makikita mo na agad dito na may 520 ka na calorie na burn. So meaning,
i-add up mo to. So yung 1.6 mo plus 520. So meaning, pwede ka mag-add up ng kakainin mo. So not necessarily naman na deficit is lagi ka magbabawas. Kasi pag meron ka namang gagawin na workout, mag-gym ka, magwo-walk ka, magra-run ka, magba-bicycle ka, i-insert mo lang din dito guys. And makikita mo na pwede ka pang mag-add ng food. Kasi guys, basically no, hindi ko naman sa inaano yung mga no rice, pero kailangan pa rin po talaga natin ng rice kasi carbohydrates siya at basic siya na energy source ng ating katawan. So yun guys, nakita na natin yung basic ng MyFitnessPal app. So very talagang helpful siya sa akin guys, and also yung ating weighing scale, mini weighing scale no. So ito lang guys talaga yung ginawa ko. So exercise, basketball lang talaga. Hindi ako masyado nang nakakapag-bike. Nagbabike lang ako pag nagpupunta sa butika pag weekends, pagka hindi na ako nagmo-motor or nagkokotse. So para rin exercise na ini-insert ko lang din yun guys. And ito yung catch pala kanina guys na sinasabi ko no. So buksan ulit natin yung MyFitnessPal app natin no. Okay, so tara. Binuksan ko tong MyFitnessPal app ko. Dito ulit siya guys no. So as you can see, meron na ako dito na daily. So makikita mo dito 154 na continuous na ako nagpapasok or nagda-diary ng aking calorie count dito sa app na to no. So paano Fritz pagka syempre nag-cheat day tayo minsan, di ba? Kasi syempre kasi guys, pag sa calorie deficit at talagang dineprive mo yung sarili mo ng pagkain everyday na as in hindi ka magbibigay or hindi ka kakain, syempre mag-aano ka pa rin ng kumbaga yung katawan mo, pagbigyan mo rin naman minsan. Kasi guys, kahit ako, meron ako tinatawag na once or twice a month na cheat day. And ngayon nga, basically, parang last week lang nag-cheat day ako and ngayon kumain. Pero naglo-lose pa rin ako ng weight kasi ang weight ko a week or 2 weeks ago was 89. But now I am 86 to 87 kilos na lang. And a regular twice basketball lang yun guys and walking lang. So ba't naglo-lose pa rin ako ng weight? Kasi guys, ganito. So for example, sample lang kita. Nung July, hanap tayo ng mataas ko na calorie na tinake. Sige, hanap tayo, no? Punta tayo dito. Ito. Dito ko nung 29, Saturday. Kasi bago ito birthday ng wife ko, nag-food buffet din kami. Nag-buffet din kami ng aking mga bayaw and also mga pamangkin and bilas. So makikita mo dito, nung dinner, naka 1,167 din ako. So meaning, kumain na naman ako ng madami. So hindi lang talaga ako nagbe-breakfast pag alam ko magbo-buffet ako para control ko pa rin yung calorie intake ko. Pero ano ang catch dito? So daily, kung ako ay 1,650 calories, pag sumobra ako ng around 300 to 400, which is nilalagay ko rin dito guys, ang ginagawa ko on the following days, napupunta ako sa 30 and also sa July 1, ang ginagawa ko guys no, kinukuha ko yung sobra ko. So meaning, kinakat ko for example, sumobra ako ng 200. So ang gagawin ko sa Monday or sa the following day, yung 1,650 ko, less down ko siya ng 100 kasi 2 days ko siya kukunin. So meaning guys, yung di naman necessarily na per day kailangan mo sundin yun. So pag sumobra ka, kasi hindi mo naman masasabi minsan masarap kang kumain, di ba? Kasi ayaw natin i-deprive pa rin yung sarili mo. Ang gagawin mo lang on the following days, ikakat mo. So parang on 1 week, Sunday to Saturday, kung may sumobra ka doon, yung the following day na intake mo, ile-less mo lang doon. So ang gagawin mo lang is kung 200 or 300 yung sumobra mo, sa loob ng 3 araw na mga susunod, iwa 100 mo siya ng 3 para at least kuha mo pa rin yung calorie mo for the week. So makikita mo dito guys, so nung Monday, dahil nga may basketball game din kami at nag-walk din ako, yung mga exercises ko, so ang ginawa ko guys, sumobra pa rin ako, 539. So kaya pa rin ako naglo-lose ng weight kasi kung titingnan ko yung week ko, puro sobra ako. 160, Wednesday 180, 44, 198, and yesterday 397, but now 74. So ngayon guys, no, kahit kumain ako ng konti, sumobra ako ng 100 to 200 calories, hindi ako nangangamba na tataas yung weight ko. Bakit? Kasi nga, yung mga previous days ko is sobra-sobra na
Or meaning, talagang malaki na yung naipundar ko na calorie ko. So meaning, talagang na-achieve ko na yung calorie count ko, na-deficit ko siya, na-less ko siya. So pwede akong kumain ng masarap kahit papaano. So ganun mo lang, let's do the basic math. So pag sumobra ka ng 200, next 2 days, mag-less ka lang ng less tag 100 each, kuha mo pa rin yung calorie count or calorie deficit mo. And ito naman, 1,650 ko guys. No? Nagsimula ako ng 1,900. Nag-less ako ng 100 nung March. Nag-less ulit ako ng April na 100. Kaya naging 1,700. Tapos, nung May and June, May, sinustain ko pa rin siya. Pero nung June, nag-decide na ako na i-cut ng 50. So, 1,650 na siya guys. No? So, nag-lose talaga ako. Significant talaga yung pag-ano ko. Kasi, bandang April, nasa 90 plus pa ako, no? 92. Pero now, I'm already 86 to 87 kilos. So, stop lang natin to. So, yun. Ito guys, talagang commitment. I may say commitment, discipline, accountability is the key doon sa calorie deficit. Kasi technically guys, kung kinaya ko na mag-lose ng weight, mas technically kayang-kaya mo din. And I'm praying guys na and I'm also hoping na magawa mo din talaga to. And praying na ma-achieve mo to kasi sino ba naman ang may ayaw ng healthy na pangangatawan? Kasi ngayon, nakakain ko naman lahat guys. Nakakain ko lahat na kinakain na pwedeng kainin. Ito, may coffee ako, black coffee. Hindi na lang din ako masyad. Sweets, kumakain pa rin ako guys, pero may control. So talagang nilalag ko rin yung sweets ko. Nandun siya lahat sa My Fitness Pal app. Kung wala siya, medyo ikatulad mo na lang siya doon. For example, yung medyo complex yung luto, adobo, something, chicken, pero mukhang chicken adobo rin naman siya. Nilalag ko siya as ganun na lang. So talaga para makuha mo pa rin yung calorie intake mo. So, ano ba yung the usual na kinakain ko? Siomai guys, yes. Alam niyo na mga office mates and friends ko, mahilig ako sa siomai. And 5 siomai is only around, or rather 4 siomai is around only 100 calories. Kaya minsan talaga, nagsusiomai ako. Steam guys ha, steam siomai. And yung sa rice, talagang at least once or twice lang ako nagra-rice. Sa gabi, hindi na talaga ako nagra-rice. Pag morning, nagra-rice ako, lalo na kung may alam akong basketball game, or kunyari, magra-ride din ako ng motor, na kailangan ko rin ng energy, nag-i-increase ako ng calorie count. So, I think, yun na ang aking video, no? Kung may question, guys, sa aking mga friends, just PM me, or message, or comment down below. And since na-revive ko nga itong YouTube ko na Fritz channel, please subscribe kung magugustuhan mo tong video ko, at like the video, and also share this one na alam ko ngayon nasa kalagitnaan na tayo ng taon, July. So yung mga promises mo before na papayat at papayat ka, baka ngayon July pwede mo nang simulan, no? And walang timeline dito guys. Each of one of us have also different types ng kung paano mo papapayatin or ano gagawin sa katawan, pero calorie count is very, very effective, so I may say. So yun ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Ride safe, see you soon. Just keep on liking this video, yung aking mga previous one, and don't forget to subscribe. Maraming salamat. Bye bye.